Okay, so good morning. Ngayon ay June 29. Ano oras na ba? Alas 6? Mga ganyan. So kasi harvest ko na tong tatlong natitira kong red lettuce. So gusto ko lang pakita sa inyo. Tsaka yung growth dito sa kabilang taniman. So kung mapapansin nyo, mas buhag-hag yung tubo ng mga lettuce dito kaysa dun sa kabila nating taniman. Which is yung location 2. Kasi nga, mas intense yung araw doon. Kaya uubusin ko muna yung mga lettuce doon bago ko i-harvest yung mga olmeti natin dito tsaka mga ang tawag dito, lalik or hydraulic. Ang harvest ko muna ngayon is itong mga pula. So yan. So dadaling ko kay Kuya Jojo. Baka yung dalawa lang. So yung isa titikman ko. And isa pa sa gusto kong i-share ngayon. Wait lang. Ayan, kung makita nyo, naglagay ako ng kulambo. Pero hindi pa talaga siya fully enclosed. Kasi hindi ko maasikaso. Anyway, dahil doon, ayan. May mga ibon na nan-trip na naman. Pero isa pa sa napansin ko, 'di ba, hindi ko na siya nilagyan ng patungan. Medyo hindi maganda yung naging tubo niya pag ganyan. So sa palagay ko susunod, iaangat ko na ulit sila. Kailangan ko mag-isip ng paraan para maiangat sila. Ayun, pwede ko pang gamitin 'yun. Pero 'yun yung napansin ko. Kaya siguro dahil pag mainit dito, sobrang umiinit yung sahig, so baka naapektuhan din yung tubig kahit sabihin natin naka-styrobox sila. So, better iangat natin. Yan. So, ayan, daming-dami. So, malamang itong box na to, wala na to, hindi na to makakahabol. Yun na lang aasahan ko. So, for the next 2 weeks or 3, medyo mahihirapan ako mag-supply ng lettuce. Babanggitin ko na dun sa mga kliyente natin na kailangan nila magtiis-tiis, magantay-antay. So, kailangan nila antayin yung harvest ko dun sa kabila ulit. So, yun na rin talaga ang focus ko. Tingnan natin kasi tingnan ko kung makakausap ko lang yung gumawa ng 1x3 para gagawa ulit tayo. Pero panibagong panibagong design. Based on iniisip ko, sana okay yun. Pero tingnan natin. Anyway, ayan. So, hindi maganda naging tubo dito. Siguro, tulad ng sabi ko, dahil nakalapag sila sa sahig. Kasi nung nakaraan, yung nandito sila, meron silang kahit papano kaunting space dun sa sahig. Hindi sila nakalapat. Ngayon kasi nakalapat sila sa sahig. May mga ganyan sila space, mga 1 inch or less. Basta hindi sila diretsong nakapatong sa sahig. Ngayon kasi nakapatong. Kaya makita nyo, hirap na hirap tumubo itong mga pak choy. Yan, tapos yung iba namamatay pa, oh. Yan. Anyway, ito yung unang tinamaan ng mga ibon, eh. Kaya nilagyan ko ng screen. Ito naman yung nakita ko nung nakaraan. Wala, hindi ko Pero yung trial na gagawin ko na mga 1 by 1 na mga growing box. Net house. Ita-trial ko rin dito. So, kailangan lang magawa muna yung design na iniisip ko. And magawa natin dito. At the same time, yung design na iniisip ko, may patungan na rin yon. So, hindi na natin kailangan ng mga ganyan. Ang bala kong gamitin ay yung yung ganyan. Pero bakal. Hindi ko sure kung meron ganyan kalaking bakal. Yung 1/2 inch lang na bakal. Na tubular bala. Tubular. Tulad ng ginamit natin dun sa kabila. Pero yung kabila kasi 3/4 or 1 inch yata yung ginamit dun. So, gusto ko 1/2 lang. So, sana meron. Kasi, yun yung kakapitan ng clip natin. Para hindi tayo mahirapan mag-clip-clip. Kasi, di ba, nagkakaproblema din ako yun, tape lang kasi yung ginawa dati. Kaya hindi masyado maayos. Anyway, nandyan na yan, eh. Ano pa? Dito, yan, nagtatanim-tanim pa rin ako. Pero itong mint ko, hindi na masyadong naging maayos. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero siguro, root issues yan. Ayan, kumakalat. So, dito yung mga lettuce ko dito, hindi masyado maganda tubo. Kasi nga, tubig lang dinidilig ko sa kanila, eh. Although may mga compost tayo doon.
So, din kahapon, pinutol ko na rin yung ibang mga lemon basil. So, kinalahati natin kung napansin nyo kanina. Pinapatuyo ko lang ng konti. Or pag magka-oras ako, kukunin ko na yung mga buto. Para may stock tayo ng lemon basil seeds. So, ito yung ashitaba. Dito yung compost ko. Dito hindi rin naman masyadong malaganda yung tubo. Pero pwede na kumbaga, may panggulay-gulay ka. So yan. Medyo hindi rin maayos yung marigold ko dyan. Pero okay na. Kaysa wala, 'di ba? So yung isa hindi na naka-recover yung isang cuttings natin dati. So susunod ko yung mga malalaking branch na lang yung ika-cuttings ko dyan. Then, pati main branch siguro. Then, tingnan natin kung anong mangyayari. Yan. So, yan. May mga pa sulpot-sulpot na spinach. Tapos, yan yung na-harvest namin. Ayan, panggulay. Yan. So, yun lang. Wala naman masyadong ganap dito sa ating location 1. Yun lang napansin ko na hindi ganun kaganda pag nakalapat lang sa sahig. Pero, in terms naman dito sa styroboard kasi gamit ko dito, okay naman. Ayan, nakita nyo, okay naman yung response niya. Siguro itong part lang na to, medyo sobrang nainitan siya. Kasi yun, kabila, okay naman eh. So, hindi ko rin matansya masyado. At saka ito, medyo okay naman. Yun. Pero yun lang yung observation ko na pwede kong gawin na changes moving forward. Yan, that's it. So, marami pa akong hindi nagagawa, pero focus muna tayo sa tuloy-tuloy na production flow para tuloy-tuloy din yung balik ng ikot ng pera kumbaga. O nga pala, yung agribusiness, meron na namang gaganapin na meet and greet event sa mas malaking venue, which is sa Centris. So, aaten tayo. Kinontak ko na si Ma'am Sofia. Magda-down muna akong 2,000. Kulang pa ako ng 500 kasi 2,500 yung early bird eh. Sayang din yun. Kasi dati 3,000 yung binayaran natin. Sayang din yung 500. Kumbaga, 500. 50 lettuce na rin yun na matatanim natin hanggang paglaki. Kasi, estimate ko, per lettuce, mga 10 pesos lang yung dyan. Yung investment natin dyan. Tapos, bebenta mo ng 35. Pero ako, tutubo ako ng 28. So, tubo ako ng 18 pesos. Yan, 18 pesos per head. So, ganun yung computation ko. So, kung magkaka-1,000 lettuce tayo, tapos mabenta mo lahat, meron kang 18,000. So, hindi na masama. Pero, ang tanong, paano mo siya itatanim? Imagine mo, 1,000 lettuce per month, that would cost you around 250 seeds per week. So, yung 250 seeds naman yun per week, walang problema. Pero, kailangan ko naman ng 2 level dun sa indoor nursery natin. Kasi, isang level, 250 lang yung kasya. Magpapang-abot yun pag 2 linggo. So, yun. Magto 2 layers dun. So, dadagdag ng cost, pero syempre, dadagdag ka rin ng profit. So, it's a win-win situation. Pero, dadagdagan mo lang yung production mo. Anyway, pag nandun na tayo, sa ngayon kasi ang production natin is nasa 300 pa ang tingin ko. Yun nga lang, yun, pag nagkakaroon ng ganitong aberya, medyo mababagal yung production natin. So, tingnan natin kung anong mangyari. So, yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.